Rosalie, suportado ba ng mga sektor ang mga isinusulong na panukalang batas upang amyendahan ang konstitusyon? Nagpahayag ng suporta, Ella, yung mga kinatawan ng ilang grupo sa pribadong sektor ng ekonomiya sa panukalang batas para amyendahan ang probisyon sa ekonomiya. Yan ang tugon nila ng tanwin sa kanilang posisyon sa panukalang batas para amyendahan ang specific economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na yung pagluluwag ng probisyon para makahikayat ng mas iba yung partisipasyon sa foreign investors sa ilang industriya ng bansa. Suportado rin ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Nagsimula na nga magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Constitutional Amendments kaugnay ng mga inihain na panukalang batas sa charter change. Bukod sa pag-amyenda sa mga partikular na probisyon, ay may mga panukala ring inihain para naman sa pagsusulong ng Constitutional Convention o CONCON para sa charter change. Isang mode ito ng pag-amyenda sa saligang batas kung saan inihahalal yung mga kinatawang magbabago ng saligang batas. Samantala, punto naman ni Attorney Paulo Tamase, Associate Dean sa University of the Philippines College of Law, anuman ang paraang isasagawa sa pag-amyenda sa Philippine Constitution, kailangang buksan sa publiko ang proseso. Sa gitna pa rin ito, nagpapatuloy na kontrobersya sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.